Magandang araw po, Ma'am Rain. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay isang bahagi ng aking buhay na kailanman ay hindi ko malilimutan. Isa itong alaala mula sa aking pagkabata. Isang kabanata na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Ako si Ana at nais kong ikwento sa inyo ang isang engkwentro na nagsimula noong ako 10 taong gulang pa lamang. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya, kung saan ang paligid ay puno ng luntiang kagubatan at ang hangin ay laging presko. Simple lang ang buhay namin noon. Gumigising ng maaga, tumatakbo sa bukid, at naglalaro sa ilalim ng araw. Isa ako sa mga batang mahilig mag-explore. Kaya, madalas akong pumunta sa gubat na hindi kalayuan sa aming bahay. At doon ko siya unang nakita. Isang hapon, habang naglalakad ako sa kakahuyan dala ang basket na may lumang prutas para sa aking ina, nadulas ako sa putikan at muntik nang tumama ang ulo ko sa isang bato. Napapikit na lang ako. Inaasahan ang sakit ng pagbagsak. Ngunit sa halip, naramdaman kong may mainit at matibay na mga bisig na sumalo sa akin. Pagmulat ko, isang lalaking hindi pamilyar sa akin ang nakatingin pababa sa akin. Matangkad siya, kayumanggi ang balat, may malalim na mata, at isang ngiting tila may lihim na ibig ipahiwatig. Sa tansya ko, nasa 30 taong gulang siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, hindi siya ordinaryong tao. Okay ka lang? Tanong niya sa isang malamig ngunit maamong tinig. Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti lang ako at tumango. May kakaiba sa presensya niya. Parang kalmadong hangin sa gitna ng bagyo. Huwag kang matakot. Ako si Jim. Pakilala niya. Ako naman po si Ana. Sagot ko, kahit pa may konting kaba sa dibdib. Mula noon, tila hindi ko na maiwasang mapansin siya sa tuwing pupunta ako sa gubat. Minsan, mahahanap ko siyang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Tila may hinihintay. Minsan naman, kusa siyang lalapit kapag nakikita niyang nahihirapan akong buhatin ang basket na dala ko. Lagi siyang naroon. Tahimik lang, ngunit tila laging nagmamasid. Laging nagbabantay. Dahil sa pagiging madalas naming pagkikita, unti-unti kaming naging malapit. Pinakilala niya ako sa iba't ibang halaman sa kagubatan. Tinuruan niya akong gumawa ng maliliit na sisidlang yari sa dahon. At minsan, tinutulungan pa akong maghanap ng hinog na prutas para sa aking ina. Si Jim ay isang misteryo para sa akin. Hindi siya nakatira sa baryo namin. Pero parang kabisado niya ang buong kakahuyan. Lagi siyang nag-iisa, ngunit hindi siya mukhang malungkot. Parang may sarili siyang mundo na hindi ko kayang abutin. Pero sa tuwing magkasama kami, parang hinahayaan niyang maging bahagi ako nito. Bilang isang bata, hindi ko pa nauunawaan ang tunay na kahulugan ng paghanga. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang may kung anong saya at kilig na bumabalot sa akin. Gusto kong makita siyang muli araw-araw. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong malaman kung kailan ulit kami magtatagpo. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong iniisip siya bago matulog. Para bang isa siyang mahiwagang nilalang na dumating lang sa buhay ko para bigyan ako ng panandali ang saya. Hindi ko alam na ang masaya naming pagkakaibigan ay may hangganan. At hindi ko rin alam na isang araw ay bigla na lang akong mawawala sa mundo niya. Isang linggo, bago ang aking ika-11 kaarawan, umuwi akong may ngiti sa labi. Galing ako noon sa gubat at katatapos lang namin gumawa ni Jim ng isang sisidlang yari sa dahon ng nyog. Tuwang-tuwa ako sa bagong natutunan ko at bala kong ipakita ito sa aking ina. Ngunit pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng kakaibang katahimikan. Ang aking ina at ama ay nasa hapagkainan. Seryosong nag-uusap.
Hindi ko pa maintindihan ang buong usapan nila. Pero narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking mundo. Kailangan na nating lumipat sa Maynila. Sa susunod na linggo tayo aalis. Nanlamig ang aking kamay. Parang biglang nagdilim ang paligid ko. Ano po? Tanong ko, pilit nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Anak, lumapit sa akin ang aking ina at hinawakan ako sa balikat. Nakuha na ng papa mo ang trabahong matagal na niyang inaasam. Mas maganda ang buhay natin doon. Mas maraming oportunidad para sa'yo. Alam kong magiging mahirap, pero ito ang pinakamainam para sa ating pamilya. Pero hindi ko kayang isipin ang magiging buhay ko sa lungsod. Hindi ko kayang isipin na iiwan ko ang lahat ng nakasanayan ko. Ang aming bahay, ang mga kaibigan ko sa baryo, at higit sa lahat, si Kuya Jim. Gusto kong tumutol. Gusto kong sabihin na hindi ako sasama. Pero alam kong bata pa ako at wala akong magagawa. Kinabukasan, nagmadali akong pumunta sa kakahuyan. Hinihintay ko si Jim sa ilalim ng punong madalas naming upuan. Pero hindi siya dumating. Naghintay ako hanggang sa lumubog ang araw. Pero hindi man lang siya nagpakita. Sa loob-loob ko, iniisip kong baka alam na niya. Baka ayaw niyang magpaalam. Sa sumunod na araw, bumalik ako sa gubat. Muli, wala pa rin siya. Dumating na ang araw ng aming pag-alis. Sa huling pagkakataon, tumakbo ako papunta sa kakahuyan. Bit-bit ang isang papel kung saan nakasulat ang aking pamamaalam. Ipinatong ko ito sa isang ugat ng punong madalas niyang inuupuan. Umaasang mababasa niya ito balang araw. Kuya Jim, aalis na ako. Hindi ko alam kung babalik pa ako. Pero salamat sa lahat. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ana. Habang nakasakay kami sa jeep patungong bayan, hindi ko napigilan ang luhang pumatak sa aking pisngi. Tumingin ako sa bintana. Tinitignan ang huling sulyap ng gubat kung saan iniwan ang bahagi ng aking puso. At doon, sa dulo ng kakahuyan, sa pagitan ng mga punong nagsasayaw sa hangin, para bang may aninong nakamasid. At sa loob-loob ko, hindi ko alam kung kailan ko muling makikita si Jim. Ngunit sa di alam na bahagi ni Ana ng gubat, isang figura ang nakatayo sa ilalim ng lilim ng punong madalas nilang puntahan. Isang lalaking hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Nakasuot ng kulay abong kamisita at payak na pantalon. Si Jim. Tahimik siyang nakamasid habang unti-unting naglalaho sa kanyang paningin ang jeep na sinasakyan ni Ana. Alam niyang ito na ang huling beses na makikita niya ang batang nagdala ng kakaibang liwanag sa kanyang tila walang hanggang pag-iral. Dahan-dahan siyang lumapit sa punong iniwan ni Ana ng isang sulat. Kinuha niya ito at pinagmasdan ng bawat titik. Pilit inaalala ang tinig ni Ana habang binabasa ito sa kanyang isipan. Kuya Jim, aalis na ako. Hindi ko alam kung babalik pa ako pero salamat sa lahat. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ana. Mahigpit niyang hinawakan ng papel. Niyakap ito sa kanyang palad. Tila ba umaasang kaya niyang ikulong roon ang alaala ng batang minsang nagpangiti sa kanya. Ngunit hindi siya makapangako ng anuman. Siya ay isang nilalang na hindi sumusunod sa takbo ng panahon tulad ng mga tao. Para sa kanya, ang mga taon ay isang iglap lamang. Ngunit para kay Ana, 20 taon ang maaaring maging isang habang buhay. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung hindi na siya maalala ni Ana sa paglipas ng panahon? Dahan-dahan siyang naupo sa ilalim ng puno. Tanga ng sulat na para bang iyon na lang ang natitirang alaala ng kanyang kaibigan. At sa loob ng maraming taon, nanatili siyang nagmamasid, naghihintay,
sa isang bagay na hindi niya sigurado kung darating pa. Ang buhay sa Maynila ay isang malaking pagbabago para sa akin. Matao, maingay, at tila hindi natutulog ang lungsod. Sa una, nahirapan ako makibagay. Nasanay akong gisingin ng huni ng ibon at malamig na hangin. Pero ngayon, ingay ng busina at naglalakihang gusali ang bumungad sa akin araw-araw. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ring mahalin ang lungsod. Dito ako nag-aral, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, natutong makipagsabayan sa mabilis na takbo ng buhay. At oo, may mga panahon na naaalala ko si Jim. Kapag nakakasalubong ako ng isang lalaki na may katulad niyang tindig. Kapag nakakakita ako ng mga punong kasing laki ng punong madalas naming puntahan noon. Kapag may natatanaw akong kakahuyan sa malalayong probinsya. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti siyang naging isang malabong alaala. Para bang panaginip na hindi ko sigurado kung tunay na nangyari. Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na siya naiisip. Hindi ko na maalala kung ano ang itsura niya, kung paano siya ngumiti, o kung paano niya binibigkas ang pangalan ko. Hanggang sa isang araw, sa edad kong 30, bigla akong napagod sa buhay sa lungsod. Mataas na ang narating ko. May magandang trabaho, magandang tirahan, at masasabi kong maganda rin ang takbo ng buhay ko. Pero para bang may kulang. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa aking apartment, biglang pumasok sa isip ko ang tanong na matagal ko nang hindi naisip. Kamusta na kaya si Jim? Hindi ko alam kung bakit bigla ko siyang naalala. Hindi ko alam kung bakit pero matapos ang 2 dekada, bumalik ang munting musmus na damdamin na minsan kong naramdaman para sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong kailangan kong bumalik sa aming baryo. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa aming lumang bahay sa probinsya. Halos wala pa rin nagbago sa aming baryo. Ang mga bahay ay naroon pa rin. Ang mga matatandang nagkikwentuhan sa kalsada. Ang mga batang naglalaro sa lansangan. Ngunit ang una kong gustong puntahan ay ang kakahuyan. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa makapal na gubat. Dinama ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang damo ay mas mataas na ngayon. Ang mga puno ay mas lumago. Ngunit ang paborito naming puno ni Jim ay naroon pa rin. At sa ilalim nito, may isang figura na hindi ko inaasahang makikita. Isang lalaking nakaupo sa ugat ng puno. Nakapikit. Parang tahimik na naghihintay. Hindi agad ako nakakilos. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinawi ang buhok na bahagyang tumabing sa kanyang mukha at tiningnan ako. At nang magtama ang aming mga mata, parang bumalik ang lahat ng alaala sa akin. Ang mga hapon na magkasama kami, ang pagngiti niya sa akin sa tuwing nadadapa ako, ang kanyang mahinahong boses. Si Jim. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi man lang siya nagbago. Mukha pa rin siyang nasa 30 taong gulang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Hindi ko rin alam kung ano ang unang sasabihin ko. Kaya ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang mahina at nanginginig na tanong. Jim? Nagtagpo ang aming mga mata. 20 taon. 20 taon kaming hindi nagkita. 20 taong lumipas sa buhay ko. At ngayon, heto siya. Nakatayo sa harapan ko. Para bang walang nagbago. Nanatili akong nakatayo. Hindi makapaniwala sa nakikita ko. Sa bawat sandaling lumilipas, lalo kong napapansin ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Jim, hindi siya tumanda. Mula ulo hanggang paa, siya pa rin ang parehong Jim na iniwan ko 2 dekada na ang nakalipas. Ang parehong lalaking may malalim na mga mata,
kayumangging balat, at tahimik na presensya. Wala man lamang bakas ng paglipas ng panahon sa kanya. Parang kahapon lang kami huling nagkita. Pero ako, nagbago na. Sa edad kong 30, kita sa mukha ko ang mga taon ng pagod, ng pagtatrabaho, ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa lungsod. Lumaki na ako, tumanda, nagbago. Pero siya, nanatili siyang gaya ng dati. Jim, bulong ko ulit, tila hindi pa rin makapaniwala. Sumilay ang ngiti sa mukha niya. Isang ngiti na para bang walang lumipas na taon. Para bang ako pa rin ang 10 taong gulang na batang dati niyang kasakasama sa ilalim ng punong ito. Ana, sagot niya, at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang alaala ng aming pagkakaibigan, ang musmus na paghanga ko noon, at ang sakit ng pag-alis nang hindi ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Pinagmasdan niya ako. Tila inaalala ang lahat ng nagbago sa akin. Hindi niya sinabi, pero alam kong napansin niya. Ang mas matapang kong tindig, ang kakaibang lungkot sa aking mga mata, ang bigat ng buhay na dinala ko sa loob ng 20 taon. Pero hindi ko na kinaya ang katahimikan. Kailangan kong malaman ang sagot sa tanong na bumabagabag sa isipan ko. Bakit hindi ka nagbago? Napansin ko ang bahagyang paglalim ng kanyang tingin. Ngunit hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumingon siya sa paligid. Para bang sinusuri kung may ibang taong nakikinig. Tara, mahina niyang sabi. May gusto akong ipakita sa'yo. At katulad ng dati, tulad ng isang batang sunod-sunuran, sumama ako sa kanya. Tahimik akong naglakad sa kanyang likuran. Sinusundan siya papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko naramdamang natakot ako. Sa halip, para bang bumalik ang pakiramdam ng seguridad na dati kong naramdaman sa kanya noong bata pa ako. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, narating namin ang isang maliit na batis. Ang tubig ay malinaw. At sa ilalim nito, kita ang mga makikinis na bato na kumikinang kapag natatamaan ng araw. Gusto kong dalhin ka rito dati. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa tubig. Pero nawala ka. Muli akong nakaramdam ng konsensya. Hindi naman ako ang may kagustuhan na umalis noon. Pero alam kong nasaktan ko siya sa hindi ko pagsasabi ng maayos na paalam. Jim. Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa akin. Sa pagkakataong ito, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko noon napansin. Isang bagay na hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mas lalong matakot. Walang duda, ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi isang ordinaryong tao. May dapat kang malaman, sabi niya sa wakas. Ana, hindi ako katulad mo. Napatigil ako. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mo sabihin? Lumingon siya sa batis at inilapat ang palad niya sa tubig. Sa isang iglap, ang tubig na dating payapa ay gumalaw. Bumula ito ng bahagya. Saka biglang nagliwanag. Sa ilalim ng malinaw na tubig, para bang may bumukas na ibang mundo. Mga imahe ng kagubatan, ng mga hindi pamilyar na nilalang at ng sarili niyang anyo. Mas makapangyarihan, mas mahiwaga. Isa akong engkanto. Tumigil ang mundo ko. Engkanto? Ang lalaking minahal kong parang isang kuya noon? Ang lalaking bumalik sa alaala ko makalipas ang 20 taon? Ay hindi isang ordinaryong tao? Gusto kong matawa. Gusto kong hindi maniwala. Pero sa harapan ko ngayon,
Kitang-kita ko ang ebidensya. Kitang-kita ang misteryosong liwanag sa paligid niya. Ang hindi maipaliwanag na enerhiya sa hangin. At sa hindi ko maintindihang dahilan, sa halip na matakot ako, parang lalo pang lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. 20 taon kong hindi alam kung paano siya nabubuhay. Pero sa loob ng mga panahong iyon, hindi ko rin naisip na may puwang pa rin siya sa puso ko. Sa puntong iyon, isang tanong ang pumasok sa isipan ko. Jim, kung isa kang engkanto, bakit hindi mo ako kinalimutan? Bakit ako? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin na hindi ko pa rin ganap na maintindihan. Ana, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi kita kayang kalimutan. Dahil ikaw, ang tanging tao na nakapagparamdam sa akin na totoo ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa sagot niyang iyon. Pero ang sigurado ako, hindi ako makakatalikod sa kanya ngayon. Sa loob ng 20 taon, sa bawat araw na dumaan, hindi man lang pumasok sa isip ko ang posibilidad na may kakaiba sa kanya. Ang naaalala ko lang noon ay isang lalaking palaging naroon. Isang misteryosong estranghero na naging kaibigan ko noong bata pa ako. At ngayon, sa isang iglap, parang nagbago ang lahat. Ngunit sa kabila ng revelasyong ito, ang mas bumabagabag sa akin ay ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Jim? Paano mo nasabi na ako lang ang nakapagparamdam sa'yo na totoo ka? Napatingin siya sa akin, ngunit hindi agad sumagot. Tumalikod siya at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan, na para bang may hinahanap siya sa tanawin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng lungkot. Isang uri ng lungkot na hindi ko kayang intindihin. Ana, hindi ako katulad mo. Hindi ako tulad ng ibang tao na may normal na buhay. Matagal na akong nabubuhay. Mas matagal pa sa kaya mong isipin. Muli akong natigilan. Anong ibig mo sabihin? Humakbang siya palapit sa akin. Sa malapitan, mas napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang balat. Ang madilim na asul sa kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung gaano na ako katagal sa mundong to. Ang alam ko lang, isa akong tagapangalaga ng kagubatan. Isang nilalang na nilikha upang manirahan dito. Bantayan ito at manatiling bahagi ng kalikasan. Magpakailanman. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko maintindihan kung paano ako dapat tumugon. Pero tinig ko, halos hindi ko makuha ang tamang mga salita. Kung matagal ka nang nabubuhay, bakit hindi mo ako kinalimutan? Marami ka nang nakilala. Marami ka nang nakita. Bakit ako? Muling ngumiti si Jim. Ngunit ngayon, may pait ang kanyang ngiti. Dahil ikaw lang ang tumingin sa akin bilang isang kaibigan. Hindi bilang isang misteryo. Hindi bilang isang engkanto. Hindi bilang isang halimaw. Hindi bilang estranghero. Ikaw lang nakasama kong walang takot, walang alinlangan. At ikaw lang ang nagparamdam sa akin na kahit isa akong nilalang na hindi nababago ng panahon, ay may halaga pa rin ako sa mundong to. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ang mainit na luha na pilit kong pinipigilan. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Isang engkanto ang minsang naging bahagi ng aking buhay. At sa kabila ng mga taon, hindi niya ako kinalimutan. Tahimik siyang tumingin sa akin. Sa kamarahang hinawakan ng aking kamay. Hindi ako umalis sa lugar na to, Ana. 20 taon kitang hinintay. 20 taon akong hindi gumalaw. Hindi lumayo. Kasi may bahagi ng sarili ko na umaasa.
Umaasang babalik ka. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking luha. 20 taon. Habang ako ay abala sa pagbuo ng aking buhay sa lungsod, siya ay naroon pa rin. Naghihintay sa akin. Jim, bulong ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito, Ana. Napangiti siya ng mapait. Bilang isang engkanto, hindi ako dapat nakakaranas ng emosyon gaya ng mga tao. Pero nung umalis ka, doon ko lang naunawaan. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ang bigat ng kanyang mga sinabi. Ano ang naunawaan mo? Tahimik siyang tumitig sa akin. Bago marahang sinabi ang mga salitang nagpakilig at nagpasakit sa puso ko ng sabay. Na mahal kita. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. 20 taon. 20 taon kaming hindi nagkita. At ngayon, sa isang iglap, sinabi niya ang bagay na hindi ko kailanman inakala na maririnig ko mula sa kanya. Mahal mo ko? Tanong ko, tila hindi pa rin lubusang makapaniwala. Tumango siya, may lungkot sa kanyang mga mata. Matagal ko nang nararamdaman to, Ana. Pero hindi ko ito dapat maramdaman. Hindi ako isang tao. Hindi ako kabilang sa mundong ginagalawan mo. Pero kahit anong gawin ko, hindi kita kayang malimutan. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pagiging kakaiba, hindi ko maitatanggi ang sarili kong nararamdaman. Jim, ako rin. Ewan ko kung paano o kailan nagsimula pero may bahagi ng sarili ko na hindi rin makalimot sa'yo. Nakita ko ang liwanag sa kanyang mukha sa narinig niya. Ngunit sa kabila nito, ramdam ko rin ang takot sa kanyang mga mata. Hindi to dapat, Ana. Ang isang engkanto at isang tao, hindi sila dapat magtagpo sa ganitong paraan. Pero Jim, nandito na tayo ngayon at hindi mo ako pwedeng pigilan sa nararamdaman kong to. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tila tinatasa kung hanggang saan ang kaya kong ipaglaban. At sa sandaling iyon, alam kong walang kahit anong hadlang. Hindi ang oras, hindi ang mundong aming kinabibilangan, ang kayang pumigil sa kung anong namamagitan sa amin. Sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan, nanatili kaming nakatayo ni Jim sa tabi ng batis. Walang ingay, walang kahit anong bagay na gumagalaw maliban sa marahang agos ng tubig. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng aking palad. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Parang isang pagpapatunay na totoo ang lahat ng ito. Na hindi lang ito isang panaginip. Pero alam naming pareho na kahit anong sabihin namin ngayon, kahit anong ipangako namin sa isa't isa, ay hindi magiging madali ang lahat. Anong gagawin natin, Jim? Tanong ko, halos hindi mahagilap ang sariling boses. Hindi tayo pareho. Hindi rin tayo kabilang sa iisang mundo. Napapikit siya at huminga ng malalim, bago dahan-dahang bumitaw sa kamay ko. Alam ko, at alam kong kahit anong gawin natin, may hangganan ng lahat. Natigilan ako sa sinabi niya. Parang may kung anong kirot sa puso ko. Tumingin siya sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Ana, hindi ako tulad ng tao na pwedeng mabuhay sa mundo mo ng matagal. Ang mga engkanto, hindi nila tinatanggap ang pag-ibig ng isang mortal. Isa itong kasalanan sa aming lahi. Napasinghap ako. Hindi ko kailanman inisip na may batas na ganoon sa kanilang mundo. Pero sinubukan kong salitain ang gusto kong sabihin.
pero parang natutuyo ang lalamunan ko. Pwede ba akong manatili dito? Pwede ba tayong manatili dito? Sa gubat na to? Umiling siya at ang lungkot sa kanyang mga mata ay lalo lamang lumalim. Ang mga mortal na nananatili sa aming mundo ay unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Nawawala? Naglalaho. Ang kaluluwa nila ay nagiging bahagi ng kalikasan. Nawawala sila bilang tao. Nanginig ang buong katawan ko. Ibig sabihin, kung mananatili ako dito, mawawala ako? Mawawala bilang ako? Napaatras ako ng bahagya. Tinakpan ang bibig ko gamit ang nanginginig kong kamay. Hindi ako makapaniwala. Jim, paano na tayo? Tahimik lang siyang nakatayo sa harapan ko. At sa puntong iyon, alam kong wala kaming pagpipilian. Ang pag-ibig namin ay parang isang bulalakaw. Maliwanag, mainit, pero mabilis na nawawala. Pero ayokong matapos ito ng ganito lang. Ano ang kaya mong gawin? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng luha na gustong bumagsak. Jim, kung talagang mahal mo ko, may paraan, hindi ba? Tumingin siya sa akin at doon ko lang nakita ang tila liwanag ng pag-asa sa kanyang mukha. May isa. Sagot niya. Pero delikado. Napatingin ako sa kanya. Hinarap ko siya ng buong tapang. Anong paraan? Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang hinawakan ng magkabilang balikat ko. Ana, may isang paraan para manatili tayo sa iisang mundo. Pero kailangan kong isuko ang pagiging engkanto ko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano pero may isa akong narinig noon. Kapag ang isang engkanto ay taos-pusong nagmamahal ng isang mortal, may pagkakataon siyang piliin ang pagiging tao. Pero sa sandaling piliin ko yun, hindi na ako makakabalik. Hindi na ako magiging katulad ko ngayon. Magiging isa akong ganap na mortal. Nanlaki ang mga mata ko. Ibig mo bang sabihin, pipiliin mong maging tao? Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pero hindi na niya kailangang sagutin. Kita ko sa kanyang mga mata ang sagot. Sigurado ka ba? Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng katiyakan. Oo. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, tumulo na ang luha ko. Naramdaman kong humigpit ang kapit niya sa aking mga kamay. At sa isang iglap, lumakas ang ihip ng hangin sa paligid namin. Ang buong kagubatan ay parang umalon. Ang mga dahon ay bumalot sa amin. At ang hangin ay nagbago ng pakiramdam. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ko ang pagbabago kay Jim. Ang katawan niya ay tila unti-unting nagiging isa sa liwanag. At sa kabila ng nangyayari, hindi siya bumibitaw sa akin. Jim! Tinawag ko siya. Takot na baka mawala siya sa harapan ko. Pero ngumiti lang siya. Sa loob ng ilang segundo, isang malakas na liwanag ang pumalibot sa kanya. At sa isang iglap, naglaho ito. At doon, sa harapan ko, nakatayo pa rin siya. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang liwanag na bumabalot sa kanya noon ay nawala na. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng mahiwagang kinang. Ang kanyang balat ay tila mas mainit na. Mas totoo. At doon ko napagtanto. Si Jim ay isa ng tao. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Kaya sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na siya malamig sa pakiramdam. Hindi na parang hangin ang kanyang katawan.
Siya ay totoo na. At kami ay nasa parehong mundo na. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon akong hindi na bumalik sa Maynila. Nanatili ako sa aming baryo. At doon, nagpatuloy ang buhay namin ni Jim. Na ngayon ay bilang taong may totoong buhay. May totoong pagmamahalan. Hindi naging madali ang lahat. Ang pagsasanay niyang maging tao ay puno ng pagsubok. Hindi siya sanay sa gutom, sa pagod, sa hirap ng pagiging mortal. Pero sa kabila nito, masaya siya. At higit sa lahat, magkasama kami. At sa ilalim ng parehong puno kung saan kami unang nagkakilala, muling nagsimula ang aming kwento. Hindi na bilang isang engkanto at isang mortal, kundi bilang dalawang tao na may totoong pag-ibig na ipinaglaban sa kabila ng lahat. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po!